Matagal ng pangarap ni Susan ang magkaroon ng isang malaking pamilya. Isang mapagmahal na asawa, 3 o higit pang anak, at isang bahay na puno ng tawanan, ingay at pagmamahalan. Pero sa edad na 30, ni minsan hindi tumunog ang kampana ng kasal para sa kanya. Oo, nagkaroon siya ng anak, pero ang kasal hindi kailanman dumating. Noong kabataan niya, umibig si Susan at pakiramdam niya, yun na ang simula ng kanyang forever. Ang pangalan ng lalaking yon, si Carlo. Kaklase niya, pinakagwapo sa buong eskwelahan at pangarap ng halos lahat ng babae. Pero nang siya ang mapansin nito, parang biglang nagbago ang mundo ni Susan. Ako ang pinili niya? Masayang tanong ni Susan noon. Sa isip niya, para siyang isang pangit na sisiw na naging isang magandang sisne. Pero sa realidad, nananatili pa rin siyang payat, simple at tahimik na babae. Hindi niya alam na ang lahat pala ay isang laro lamang. Isang pustahan, yun lang ang dahilan kung bakit siya niligawan ni Carlo. Pinagpustahan nito sa mga kaibigan na kaya niyang mapaibig si Susan at nagtagumpay siya. Naniniwala si Susan ng buong puso hanggang sa gabing yon, matapos ang graduation party, may nangyari sa kanila. At kinabukasan, ibinunyag ni Carlo ang lahat. Para kay Susan, parang gusto na niyang mawala sa mundo. Bakit? Bakit ginawa mo yon? Umiiyak niyang tanong. Sa lahat ng tao, iisa lang ang hindi siya hinusgahan. Ang kanyang ina, si Helen. Alam ng buong barangay ang nangyari. Kalat na kalat ang chismis. Pero si Helen, hindi siya nagalit. Hindi siya nanigaw. Umuwi siya, nakita ang anak na umiiyak sa sulok at walang salitang yumakap dito. Anak, huwag kang mag-alala. Makakahanap ka rin ng tunay na kaligayahan. Mahina at puno ng pagmamahal na sabi ni Helen. Samantala, umalis si Carlo patungong Maynila para mag-aral at hindi na bumalik. Si Susan naman nag-enroll sa isang lokal na kolehiyo. Akala niya, unti-unti nang bumabalik sa ayos ang buhay. Pero isang araw, naramdaman niyang muli ang kakaibang panghihina. Anak, may nararamdaman ka ba? Nag-aalalang tanong ni Helen. Bilang isang ina, hindi na niya kailangan ng doktor para makaramdam. Alam niya na agad. 5 weeks pregnant ka, sabi ng doktor. Muling bumuhos ang luha ni Susan. Ma, anong gagawin ko? Sa una, nabigla si Helen. Pero mabilis siyang nakabawi. Hindi kita pababayaan, anak. Kung itutuloy mo yung bata, tutulungan kitang palakihin, matatag niyang sabi. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Isinilang ang isang batang babae. Maganda, mabait at napakaamo. Pinangalanan nilang Dana. Sa bawat tingin ni Susan sa kanyang anak, nakikita niya si Carlo. Ang mga mata nitong kayumanggi, ang kulot nitong buhok. Gusto sana niyang ipaalam kay Carlo ang tungkol sa anak nila. Pero parang naglaho ito na parang bula. Pati ang pamilya nito, hindi na rin matagpuan. Lumipas ang mga taon, bumalik si Susan sa kolehiyo at tinapos ang kanyang pag-aaral. Tinupad ni Helen ang kanyang pangako. Sa kanilang simpleng bahay, laging may init, may pagmamahal at may tawanan. Lumaki si Dana na puno ng aruga, katulad ni Susan noon. Pero may isang kulang. Isang ama. Dahil dito, naniwala si Susan sa isang sumpa na tila ba nakatadhana siyang manatiling mag-isa. Siguro, hindi talaga ako para sa pag-aasawa. Puno ng pait na sabi ni Susan. Pinipigilan siya ng kanyang ina sa ganitong pag-iisip. Hindi porket nag-iisa ako, ganun na rin ang mangyayari sa'yo. Mahahanap mo rin ang taong para sa'yo, anak. Pero iling lang ang sagot ni Susan. Sino pa bang tatanggap sa akin, ma? May anak na ako. Sa kabila ng lahat, mahal na mahal niya si Dana.
higit pa sa kanyang sarili. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang damdamin niya para kay Carlo. Ang natira na lang ay galit at isang pag-asa na balang araw magkikita silang muli at mananagot ito sa ginawa sa kanya. Lumipas ang mga taon, nagtapos si Susan, nakakuha ng magandang trabaho sa isang trading company at naging matagumpay. Si Dana, nagsimula na ring pumasok sa paaralan at si Helen patuloy na nagtatrabaho bilang accountant. Tahimik pero tuloy-tuloy ang pag-usad ng kanilang buhay. At sa paglipas ng panahon, nagbago si Susan. Mula sa isang simpleng babae, naging isang maganda at kaakit-akit na dalaga. Pero hindi siya interesado sa mga lalaki. Pare-pareho lang sila, madalas niyang sabihin. Para sa kanya, lahat ng lalaki ay mapanlin lang. Anak, bata ka pa. Kailangan mong bumuo ng sarili mong pamilya. Paalala ni Helen. Kayo na ni Dana ang pamilya ko, ma. Pero hindi sapat yun, Susan. Kailangan ng ama ng anak mo. Pero matigas ang puso ni Susan. Ang kanyang mga pangarap, inilibing na niya sa sakit ng nakaraan. Hanggang sa isang araw, sa edad na 30, parang may nagbago. Nagkataon lang ang lahat. Papunta si Susan sa isang karatig na lungsod para magtrabaho. Nang biglang masiraan siya ng sasakyan sa isang madilim na kalsada. Napapalibutan ng puno at papalubog na ang araw. Walang signal ang cellphone, walang dumadaan na sasakyan, at unti-unti nilamon ng dilim ang paligid. Anong gagawin ko? Kinakabahang sambit ni Susan. Hanggang sa may isang lumang sasakyan ang huminto. Bumaba ang isang matangkad na lalaki at lumapit sa kanya. Kailangan mo ng tulong? Tumango si Susan. Sa loob ng maraming taon, hindi siya humingi ng tulong sa kahit na sinong lalaki. Pero ngayon, kailangan niya. Sinilip ng lalaki ang makina. Kailangan tong dalhin sa talyer. May matatawagan ba tayo dito? Tanong ni Susan. Ngumiti ang lalaki. Pwede kong itow yan. May talyer sa bayan. Bukas pa hanggang gabi. Saglit na nag-isip si Susan. Sige. Ayos. Ako nga pala si Gabriel. Pakilala nito. At doon, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Susan. Habang inaayos ang sasakyan sa talyer, nag-usap sila sa loob ng kotse ni Gabriel habang umiinom ng mainit na kape mula sa karinderya. Mabait si Gabriel, magaan kausap. May negosyo ako dati. Installation ng bintana, pero nalugi dahil sa kompetisyon. Pero sa kabila ng lahat, nanatili siyang positibo. May darating din na pagkakataon. Nakangiti niyang sabi. Hindi alam ni Susan kung bakit, pero nagustuhan niya ang lalaking ito. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, napangiti siyang muli. Department head na ako ngayon. Madalas na rin ang mga biyahe ko. Panimula ni Susan sa kwento. Hindi niya namalayan, unti-unting bumubukas ang pusong matagal niya nang isinara. Parte na ba yan ang trabaho mo? At wala bang problema sa asawa mo? Tanong ni Gabriel na may bahagyang ngiti. Wala akong asawa, kalmadong sagot ni Susan. Kasama ko lang ang anak ko at ang mama ko. Maging si Susan, nagulat sa sarili niya. Hindi siya sanay magkwento ng buhay sa isang estranghero. Pero kay Gabriel, parang natural lang. Parang mapagkakatiwalaan. Mabilis na naayos ang sasakyan. Nagpaalam si Susan sa kanyang assistant at naglakad na papunta sa hotel. Bago sila tuluyang maghiwalay, inabot ni Gabriel ang isang calling card. Baka may oras ka pa sa busy mong schedule. Tawagan mo ako. Medyo nahihiyang pahabol nito. Ngumiti si Susan at tumango. Sa totoo lang, gusto niyang makausap muli si Gabriel. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi niya tiningnan ang isang lalaki bilang manloloko. Kinabukasan, naging abala siya sa trabaho. Halos hindi na niya naisip si Gabriel buong araw.
Pero nang gabi na, sa loob ng kanyang hotel room, kinuha niya ang cellphone at tumawag. Parang hinihintay lang siya dahil sa unang ring pa lang, sinagot agad ni Gabriel. "Susan!" Masayang sabi nito. Kitang-kita ang tuwa sa boses nito at agad siyang inaya. "Dinner tayo?" Parang isang dalagitang kinikilig, agad pumayag si Susan. Sa loob ng isang simpleng restaurant, nagkwentuhan sila na parang matagal nang magkakilala. Walang ilangan, walang pag-aalinlangan. Parang natural lang ang lahat. At nang ihatid siya ni Gabriel pabalik sa hotel, may tanong itong puno ng pag-asa. "Pwede ba tayong magkita ulit?" Tumango naman si Susan. Oo, aalis siya kinabukasan. Pero ano naman, may cellphone naman at sa panahong yon, hindi nahadlang ang distansya. Habang nakahiga sa kama, napangiti si Susan. Siguro, eto na yon. Akala niya, nahanap na niya ang kaligayahan. Hindi siya nabahala sa problema sa pera ni Gabriel. Sa tingin niya ay seryoso ito at maaayos din naman ang lahat. Pero kinabukasan, habang palabas siya ng hotel, may isang babae ang lumapit. Maputi, blandang buhok at may mapanlait na tingin. "So, ikaw pala yung umaagaw sa asawa ko?" Mariing tanong nito. Nagulat si Susan. Pasensya na. Baka nagkakamali ka?" Ngumisi ang babae. "Hindi. Ikaw yon," mapagmatang sabi nito. "Nakita ko kayo kahapon sa restaurant. Parang lovebirds Biglang nanlamig ang katawan ni Susan. "Maliit lang ang bayan na to. Lahat magkakakilala." At saka ito nagsalita ng salitang hindi inaasahan ni Susan. "Asawa ko si Gabriel." Parang huminto ang mundo. "Asawa?" Pabulong na tanong ni Susan. "Oo, ilang taon na kaming kasal. Sa tingin mo ba, single ang lalaking yan?" Para kay Susan, parang muling bumalik ang sakit ng nakaraan. "Mahilig yan sa babae. Flirt dito, flirt doon. Pero tandaan mo, hindi niya ako iiwan." Tuloy-tuloy na sabi nito. Huminga ng malalim si Susan. "Naiintindihan ko." Mahinahong sabi niya pero pigil ang emosyon. At tahimik siyang naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Gusto niyang umiyak. Hindi, gusto niyang sumigaw. Akala niya nakahanap na siya ng tunay na lalaki. Pero isa na naman palang manloloko. At may asawa pa. Hindi man lang sinabi ni Gabriel ang katotohanan. Pero hindi rin naman kasi siya nagtanong. "Ang tanga mo, Susan." Sinisi niya ang sarili. Habang pauwi, paulit-ulit tumatawag si Gabriel. Pero hindi niya sinagot. Desidido siyang tapusin na ito. Hindi pa nga sila nagkakahalikan. Iniisip niya na ang masayang future nila. Buburahin niya ang 2 araw na yon. Blinak niya ang number ni Gabriel. Pero ilang araw ang lumipas, may tumawag mula sa ibang number. "Hello?" Bungad ni Susan. "Susan, anong nangyari?" Nag-aalangan na tanong ni Gabriel. "Bigla ka na lang nawala." Hindi pa siya tapos magsalita. Sumagot na si Susan. "Wag mo na akong tatawagan ulit." Wait, sandali lang. Nakita mo ba yung asawa ko o yung ex ko?" Desperadong tanong nito. Natigilan si Susan. "Hindi na kami, matagal na. Ayaw lang niyang makipaghiwalay." Sunod-sunod ang paliwanag nito. 2 months na kaming hiwalay. Nag-file na ako ng annulment. Wala na kaming connection." Tahimik lang si Susan. "Wala kaming anak. At siya pang nagloko. Ginawa niya akong parang puppet." Parang gusto niyang maniwala. Pero ano ba talaga ang alam niya tungkol kay Gabriel? "Wag mo na akong tawagan." At ibinaba niya ang cellphone. Mag-isa sa loob ng banyo, umiyak si Susan. Pakiramdam niya, hindi na siya magiging masaya. Pero sandali, ano nga ba ang kulang sa kanya? May anak siya na mahal niya. May nanay siyang sumusuporta sa kanya. May magandang trabaho at may maayos na tirahan. Ano pa bang hinahanap niya? Pag-ibig? Pero maraming babae ang nabubuhay nang wala ito. Kaya niya rin.
Napansin ni Helen ang lungkot ng anak. Anak, may problema ba? Pero sa unang pagkakataon, hindi nagkwento si Susan. Hindi niya kayang buksan muli ang sugat. Si Dana lang ang naging sandigan niya. Tinulungan niya ito sa homework, naglakad sila sa labas at nagkwentuhan. Lumipas ang mga araw, unti-unting naging payapa ang buhay ni Susan. Pero isang araw, may nangyari na muling gumising sa isang matagal ng tanong. Pagdating ni Susan galing trabaho, nakita niya si Dana. Umiiyak ito. Anak, anong nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Matagal na tahimik si Dana. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. Ma, tinutukso po ako sa school. Bakit? Anong sabi nila? Wala daw akong tatay. Parang may kumurot sa puso ni Susan. May tatay ka anak. Pilit naging matatag si Susan. Pero hindi na kontento si Dana. Kung meron, nasan siya? Bakit hindi siya nagbibigay ng regalo tuwing birthday ko? Bakit hindi siya natin kasama? Bakit hindi niyo ako dinadalaw? Mga simpleng tanong pero walang simpleng sagot. Pinatahan ni Susan ang anak. Yumakap at hinalikan sa noo. Pero alam niya sa sarili niya, mahina ang mga paliwanag niya. Dahil siya mismo, lumaki rin na walang ama. Alam niya ang sakit. At sa sandaling yon, nawala sa isip ni Susan ang sarili niyang problema. Oo, kailangan ni Dana ng ama. Pero saan siya kukuha? Isang sumpa ba talaga ang pagiging mag-isa? At kung oo, paano niya ito lalabanan? At dumating ang bisperas ng bagong taon, ang gabing puno ng pag-asa at mga bagong simula. Pagkatapos ng trabaho, namimili si Susan ng mga handa para sa medianoche. Bigla ay may nabangga siya. Sorry po, sabi ni Susan. Napatingin siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Susan, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Carlo. Siya nga, si Carlo, ang unang lalaking minahal niya at ang ama ng kanyang anak. Ang ganda mo na, sobra. Nakangiting sabi ni Carlo. Salamat, ikaw din, sabi ni Susan. Ngumiti si Carlo habang hawak ang isang maliit na plastic bag. Isang tinapay lang ang laman. Namimili ka? Hintay na kita. Sabay na tayong umuwi. Ang dami nating dapat pag-usapan. Excited na sabi ng lalaki. Sa loob ng maraming taon, inisip ni Susan kung paano niya tatanggihan ang lalaking ito. Kung paano niya ipapakita ang galit niya. Pero sa halip ay tumangulang siya. At sa hindi niya inaasahan, masaya siyang makita ito. Habang naglalakad sa grocery, parang wala sa sarili si Susan. Nakalimutan niya ang kalahati ng bibilhin. Ang nasa isip niya lang ang muling pagkikita nila. Pagdating sa cashier, naghihintay si Carlo sa labas. Sabay silang naglakad. Coffee tayo? Tanong ni Carlo. Sige, sagot ni Susan. Sa loob ng cafe, tahimik silang dalawa. Hanggang sa naglakas loob si Carlo. Kumusta ka na? Ayos lang. Saglit na katahimikan ang sumunod. At saka, mas mabuting itanong mo kung kumusta si Dana. Nagulat si Carlo. Sino si Dana? Tumingin si Susan sa kanya ng diretso. Anak mo. May anak ako? Gulat na tanong nito. Parang hindi makapaniwala si Carlo. Bakit hindi mo sinabi? Paano ko sasabihin? Nawala ka pagkatapos mong ipagkalat ang nangyari sa atin. Nanalo ka sa pustahan mo, di ba? Napayuko si Carlo. Patawarin mo ako. Ang tanga ko nun. Hindi pa rin makapaniwala si Carlo. May anak ako at hindi ko alam. Parang may bigat sa boses niya. Anong itsura niya? Ikaw ang kamukha niya. Ipinakita ni Susan ang larawan ni Dana sa kanyang cellphone. Kamukhang kamukha ko nga. Bahagyang napangiti ang lalaki. At bigla niyang napagtanto, ang dami kong nasayang na taon. Tumingin siya kay Susan. Pwede ko ba siyang makita? May asawa ka na ba? Wala, kasama ko pa rin ang mama ko. Kumusta na siya? Siguro galit na galit sa akin. Ayos lang siya.
At hindi ka na namin pinag-uusapan. Nagkatinginan sila at dahan-dahang hinawakan ni Carlo ang kamay ni Susan. Susan, baka pwede pa tayong magsimula ulit? Napangiti si Susan pero may lungkot. Dahil lang may anak tayo? Hindi lang dahil doon. Huminga ng malalim si Carlo. Mag-isa ka rin naman, di ba? Saglit na natahimik si Susan. Naalala niya si Gabriel, ang sakit, ang panibagong pagkabigo. Oo, mag-isa ako. Ngumiti si Carlo at parang may pag-asa. Kahapon, parang gumuho ang buhay ko. Pero ngayon, parang binibigyan ako ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. At doon, ikinuwento ni Carlo ang kanyang buhay. Pagkatapos ng high school, umalis siya sa lungsod. Oo, nanalo siya sa pustahan at ipinagkalat ang nangyari sa kanila ni Susan. Pero ayon sa kanya, nahihiya siya. Kaya nag-aral siya ng programming sa kolehiyo sa Maynila. Lumipat ang kanyang mga magulang sa kanya matapos mamana ang kondo mula sa lola niya. Sa ika-5 taon niya sa kolehiyo, nakilala niya si Meg. Mas matanda ng kaunti at may sariling negosyo. Nagpakasal sila. Pero hindi naging masaya ang pagsasama. Laging abala si Meg sa trabaho, habang si Carlo ay naghahanap ng init ng pagmamahal. Nauuwi sa away na paulit-ulit. Kahit may maayos siyang trabaho, mas malaki pa rin ang kita ng asawa niya. At lagi siyang pinapahiya dahil doon. Hanggang sa may ibang lalaki na si Meg. Nagsawa siya sa akin, mapait na sabi ni Carlo. At siya ang pinalayas. Bumalik si Carlo sa probinsya sa piling ng kanyang mga magulang. Pero hindi pa rin naging maayos ang lahat. Binabaan pa ng boss ko ang sahod ko kahit maayos naman ang trabaho ko. Reklamo pa nito. Sa kabila ng kakayahan niya, hindi siya makahanap ng bagong trabaho. Kaya bumalik ako dito para magsimula ulit. Wala na siyang kakilala. Wala nang kaibigan. Pero hindi ako susuko. Habang nakikinig si Susan, may napansin siya sa sarili niya. Wala na ang galit. Ang pumalit ay awa. O baka pag-ibig. Agad namang tumayo si Carlo. Parang ayaw pa niyang matapos ang sandaling yon. Magkikita pa tayo ulit, hindi ba? Umaasang tanong nito. Siguro. Saglit na katahimikan at saka muling nagsalita si Susan. Gusto mo bang makilala ang anak mo? Parang biglang lumiwanag ang mukha ni Carlo. Talaga? Kailan? Kailangan ko munang pag-isipan. Anong pag-iisipan pa? Pwede naman akong pumunta sa New Year's Eve. Sigurado akong magkakasundo kami ni Dana. Napaisip si Susan. Pero, papayag bang mama mo? Hindi ko pa masasagot ngayon yan, Carlo. Sabi ko nga, pag-iisipan ko muna. Sabay silang lumabas ng cafe. Habang papalayo ang sasakyan ni Susan, nakatayo lang si Carlo sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan ito. May ngiti sa kanyang labi at parang may bagong lakas sa kanyang puso. Dahil ngayon, hindi na lang siya mag-isa. May anak siya. Pagdating ni Susan sa bahay, narinig niya agad ang iyak ni Dana. Anak, tama na! Inaalo ito ni Helen. Pero mas lalo pang lumakas ang iyak ng bata. Anong nangyari, ma? Pumasok siya sa kwarto ni Dana. Wala po, umiiyak na sabi ng bata. Nakaharap ito sa unan. Umupo si Susan sa tabi niya. Hinaplos ang buhok nito. Pero walang sagot. Tumingin siya kay Helen. Parang humihingi ng tulong. Maya-maya, nakatulog si Dana sa kakaiyak. Lumabas ang mag-ina. Anong nangyari, ma? Marahang tanong ni Susan. Nag-away daw sila ng kaibigan niya. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Helen ang lahat. Sabi nung kaibigan niya, bibigyan daw siya ng tatay niya ng tablet ngayong New Year. At saka, sinabi pa na walang tatay si Dana, kaya siguradong wala daw siyang matatanggap na regalo. Parang may sumaksak sa puso ni Susan. Tinawag pa siyang mataba. Alam mo ba, galing daw yun sa naririnig ng bata sa sarili niyang magulang. Napapikit si Susan, pinipigilan ang galit. Hindi na nakatiis yang si Dana, sinampal niyang kaibigan niya, tinulak.
Napabuntong hininga si Susan. Tinawagan pa ako ng nanay ng bata. Di sinagot ko rin. Ma, hindi dapat nakikialam ang matatanda sa away ng mga bata. Hindi lang si Dana ang sinaktan nila. Ikaw rin. Saglit na natahimik si Susan. Ay naku, hayaan na natin sila. Basta malapit na siyang maging okay. At magkakaroon na siya ng daddy. Biglang napatingin si Helen. Susan, may lalaki ka na? Napangiti si Susan. Hindi ka matutuwa kapag nalaman mo kung sino. At doon niya ikinuwento ang muling pagkikita nila ni Carlo. Tahimik na nakinig si Helen. Paminsan-minsan ay napapailing at malalim ang iniisip. Napatawad mo na ba talaga siya? Akala ko hindi, pero nung nakita ko siya, parang nawala na yung galit. At sa kanya idinagdag. Tsaka siyang tatay ni Dana. Napangiti si Helen, pero may lungkot sa mata. Kahit mag-uusap sila, hindi ibig sabihin ay babalik ka sa kanya, sabi ni Helen. Tumango si Susan at sa gitna ng pag-uusap, biglang nagbago ang tono. Magluluto na lang tayo ng mas marami, baka kailangan natin ng mas maraming handa, masiglang sabi ni Helen. Napangiti si Susan. Okay lang ba sa'yo kung imbitahan ko siya? Ano pa bang magagawa ko? Hindi naman siya estranghero. Napabuntong hiningang sagot ni Helen. At doon, naimbitahan si Carlo sa kanilang medianoche. Anong sabi ni Dana? Alam na ba niya? Tanong ni Carlo mula sa kabilang linya. Tinawagan niya ito para imbitahan sa hapunan. Hindi pa, baka kasi magbago pang isip mo. Hindi na, ngumiti si Susan. Magdala ka na lang ng regalo. Sige, ano ba ang gusto niya? Manika, candy. Napangiti si Susan. Hindi na siya bata at saka marami na siyang candy. At saka, tablet na lang. Kahit simple lang, kailangan niya kasi sa school. Saglit na natahimik si Carlo. Tablet? Alam ni Susan, hindi yun biro. Isang pagsubok kung gaano siya kaseryoso bilang ama. At dumating ang December 31. Kumatok si Carlo sa pintuan. Pagbukas ni Susan, hindi lang isa, kundi 2 bouquet ang hawak niya. Para po sa inyo, ma'am. Magalang na bati ni Carlo. Inabot niya ang rosas kay Helen. Salamat, nakangiting sabi ng ginang. Para sa'yo. Inabot niya kay Susan ang isang bouquet ng pulang rosas. At sa likod ng kanyang kamay, may hawak siyang kahon, isang tablet. Sa gabing yun, hindi lang bagong taon ang paparating, kundi isang bagong pagkakataon para sa isang pamilya na matagal ng kulang. Naalala ni Carlo, mahilig si Susan sa mga rosas. Sa loob ng bahay, kumikislap ang Christmas tree, punong-puno ng ilaw at palamuti. At doon, sumilip si Dana mula sa kanyang kwarto. Napakunot ang noo niya. Sino ang lalaking to? Matangkad, maayos manamit, may dalang bulaklak para kay mama at lola. Hindi siya mukhang Santa Claus. Dana, para sa'yo to, nakangiting sabi ni Carlo. Iniabot niya ang isang kahon. Ano po ito? Tablet. Sana magustuhan mo. Nanlaki ang mata ni Dana. Tablet? Ang mahal po nito, lalo na galing sa stranger. Ngumiti si Carlo. Kung ganon, magpapakilala ako sa'yo. Ako ang tatay mo, Dana. Natigilan ng lahat. Si Susan ay nanlambot. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang pagpapakilala. Paano tatanggapin ni Dana? Tahimik na tumingin si Dana kay Susan, kay Carlo, at sa kanyang lola Helen. At bigla, umiyak ito at sumigaw. Daddy! Tumakbo siya at niyakap si Carlo ng mahigpit. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling yon. Anak! Niyakap ni Carlo ang bata. Ang tagal po kitang hinintay. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang mama at lola. Totoo pala si Santa Claus. Humiling ako ng daddy ngayong taon. Napangiti si Carlo. Oo, nandito na ako, anak. Talaga po? Ikaw ang daddy ko? Oo, totoo. Tingnan mo, magkapareho pa tayo ng mata.
Dinala ni Carlo si Dana sa salamin. Pinagmasdan nila ang kanilang refleksyon at malinaw, magkamukha sila. Tahimik na nakatingin si Susan habang si Helen may bahagyang pagdududa pa rin. Pero si Susan ngumiti dahil pakiramdam niya ito na ang tamang pagkakataon. At ang gabing yon, naging isa sa pinakamasiyang New Year sa buhay nila. Nagtipon silang 4 sa mesa. Masarap ang pagkain, masaya ang kwentuhan. Tawa ng tawa si Dana, palipat-lipat ang tingin sa kanyang mama at sa kanyang bagong ama. Si Susan, namumula ang pisngi, kumikinang ang mga mata. At si Carlo, isang perpektong lalaki. Maging si Helen ay unti-unti ring napangiti. Sa mga sumunod na araw ng bakasyon, palaging nandyan si Carlo. May dalang maliit na regalo, naglalakad sila sa plaza, namamasyal, nanonood ng sine. Parang hindi sila kailanman nagkahiwalay. Nakalimutan ng sakit, nakalimutan ng nakaraan. Ang mahalaga, magkakasama sila. Isang gabi, naglakad sina Susan at Carlo sa labas. Iniwan nila si Dana kay Helen. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at kumikislap ang ilaw ng poste. "Susan!" Mahinang tawag ni Carlo. Yumakap siya mula sa likod nito. "Pakakasalan mo ba ako?" Natigilan si Susan. "Sigurado ka ba?" Oo. Gusto kong maging legal na anak ko si Dana." Huminga siya ng malalim. "Kayo lang ang kailangan ko. Ikaw at ang anak natin." Napapikit si Susan. "Mahal kita, Carlo." Sa unang working day ng bagong taon, nagpunta sila sa City Hall. Nag-file ng marriage application. Simple lang ang plano, walang ingranding kasal, walang malaking handaan. Hindi na mahalaga ang seremonya. Ang mahalaga ay magkasama sila. 1 buwan ang lumipas, tahimik at simple ang kasal. Walang bisita, hindi nakadalo ang mga magulang ni Carlo. May sakit si Helen at nasa school si Dana. Pero para kay Susan, hindi yun mahalaga. Dahil sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Lumipat si Carlo sa bahay nila Susan. Mabilis siyang nakapag-adjust at naging haligi ng tahanan. Wala pa siyang trabaho pero inalagaan niya ang bahay at ang pamilya niya. Sa wakas, natupad ang pangarap ni Susan. Isang pamilya, pero hindi lahat ng magandang simula ay nagtatapos sa kasiyahan. Unang plano ni Carlo matapos siyang tumira sa bahay ni Susan ay ayusin ang banyo. "Simulan natin sa CR. Kailangan na talagang ayusin." Confident na sabi ni Carlo. Agad pumayag si Susan. Matagal na rin naman itong kailangang ipaayos. Tahimik na naglabas ng ipon sa Helen para sa renovation. "Bakit gusto nating kumuha ng karpentero o kontraktor?" Ngumiti si Carlo. Kaya ko na ho yan. Hindi porket programmer ako wala na akong alam sa ganito." Nagkatinginan sina Susan at Helen. "Mas maganda pa rin kung eksperto ang gagawa niyan," sabi pa ni Helen. Pero sa totoo lang, may ibang iniisip ang ginang. Bakit parang wala siyang balak maghanap ng trabaho? Hindi niya maintindihan paano nakakayanan ng isang batang lalaki na manatili sa bahay buong araw habang ang asawa niya ay nagtatrabaho. Pero nanahimik si Helen. Nakikita niya kung gaano kamahal ni Susan si Carlo at kung gaano kasaya ang apo niyang si Dana. Sa hindi inaasahan ni Helen, magaling pala si Carlo. Maayos, pulido at mabilis ang trabaho. Sa loob ng ilang araw, parang bago na ang banyo. "Ang galing mo," puno ng paghanga na sabi ni Susan. Napangiti si Carlo. "Next naman, kwarto." "Wala na tayong budget para dyan," biglang sabi ni Helen. Nagkibit balikat si Carlo. Wala rin akong extra," biglang nagsalita si Susan. "Sa kwarto na lang ni Dana, ako nang bahala sa gastos." Napangiti si Carlo. "Tama, dapat maganda ang kwarto ng anak natin." Lumapit siya kay Susan. "Huwag kang mag-alala, magkakaroon din ako ng trabaho. Ako naman ang magpo-provide," malambing na sabi ni Carlo. Tiningnan ni Susan ang laman ng kanyang wallet.
Eto lang muna ang budget natin. Naisip niyang sabay silang bibili ng materyales kinabukasan. Ako nang bahala. Hindi bagay sa'yo ang mamili ng pintura at hollow blocks. Napangiti si Susan at hinayaan na lang siya. Habang ginagawa ang kwarto, lumipat muna si Dana sa kwarto ni Helen. Pero okay lang sa kanya. Temporary lang naman po ito, Lola. At gaya ng banyo, maayos at maganda naman ang kinalabasan. Hanggang sa unti-unti, naayos na ang buong bahay. Isang araw, tumingin si Carlo sa paligid. Perfect na. Pwede na tayong mag-imbita ng bisita. Proud na sabi ni Carlo. Nagulat si Helen. Bisita? Sino? Mga magulang ko o kamag-anak. Napaisip si Helen. Naalala niya kung gaano kayabang ang pamilya ni Carlo noon. Pero tumango pa rin siya. Sige, dapat nga makita nila ang apo nila. Ngumiti si Carlo. Darating din sila. Pero sa mga sumunod na buwan, hindi sila dumating. Tumatawag lang paminsan-minsan. Magalang pero malamig. Minsan, niyaya ni Susan na sila na lang ang bumisita sa Maynila. Pero laging may dahilan si Carlo. Parang may iniiwasan. Isang araw, may magandang balita. May trabaho na ako. Sa kabilang dulo ng syudad, medyo malayo, mga 1 oras at kalahati ang biyahe. Hindi pwede yan. Kailangan mo ng sasakyan. Agad na sabi ni Susan. Nag-isip si Carlo. Hindi ko pa kasi kayang bumili. Ay di mag-loan ka. Matagal pa bago ako ma-approve. At doon, nagdesisyon si Susan. Ako na lang ang maglo-loan. Nakakahiya naman. Hindi ako komportable, Susan. Mag-asawa tayo, Carlo. Pareho lang yon. Dagdag pa niya. Isipin mo na lang, bayad ko yon sa renovation. Saglit na natahimik si Carlo. Kung ganon, at saka niyakap si Susan. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka. Mahal na mahal kita, Susan. Mahal din kita. At doon, nagsimula ang bagong yugto. Nag-loan si Susan, bumili si Carlo ng sasakyan. At nagsimula sa trabaho. Unti-unti, naging normal ang kanilang buhay. Magkasabay silang umaalis sa umaga. Nagkikita sa hapunan, nagpaplano ng kinabukasan. Masaya si Dana. Kompleto na ang pamilya niya. Pero may isang taong hindi pa rin kumbinsido. Si Helen. Sa mata niya, si Carlo ay matagal nang umaasa sa kanyang anak. At ngayon, pati sa sakyan, si Susan pa rin ang nagbabayad. Hindi ba masyadong mataas ang kapalit para lang magkaroon ng ama si Dana? Pero pinilit niyang manahimik dahil minsan ang katahimikan ay mas madaling piliin kaysa sa katotohanan. Lumipas ang mga buwan, naging taon, pero isang bagay ang hindi nagbago. Hindi kailanman dumalaw ang mga magulang ni Carlo. Walang paramdam, walang regalo, kahit para sa kanilang apo. Masakit para kay Susan, pero pinili niyang huwag na itong isipin. Hayaan na natin, konsensya na nila yon. Abala si Carlo sa trabaho bilang programmer. Si Susan naman ay lalo pang naging busy sa kumpanya. Madalas siyang bumiyahe, habang si Helen unti-unting nanghina. Hanggang sa dumating ang araw na kinailangan na niyang tumigil sa trabaho. At pagkatapos ng ilang tests, natuklasan ang pinakamasamang balita. May cancer ho siya. Parang gumuho ang mundo ni Susan. Sunod-sunod ang gamutan. Biopsies, chemotherapy at check-ups. Naging laban ito, hindi lang para kay Helen, kundi para sa buong pamilya. Hindi iniwan ni Susan ang kanyang ina. Kakayanin natin to, ma, sabi ni Susan. At si Helen, kahit nang hihina, kaya ko. Pero minsan, hindi sapat ang lakas ng loob. Pagkalipas ng ilang buwan, pumanaw si Helen. Si Susan ang nag-asikaso ng lahat, mula sa burol hanggang sa libing. At si Carlo lumayo. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Napatingin si Susan sa kanya. Hindi mo naman nanay to?
Biglang nagalit si Carlo. Gusto mo bang mamatay na rin ang nanay ko? Anong klase naman yan, Susan? Hindi ko naman sinasabi yon. Pero sana man lang tumulong ka. Dagdag pa niya. Pwede man lang sana dumalaw ang pamilya mo. 2 taon na tayong magkasama. Parang hindi nila tayo kilala. Tumigil ka na nga. Inis na sabi ni Carlo. Natahimik si Susan. At sa unang pagkakataon, tumingin siya sa asawa niya. Hindi bilang mahal, kundi bilang isang tao. Mahal ba talaga niya ako? O nandito lang siya dahil madali? Pero hindi niya yun pinansin. Hindi ngayon. Dahil may mas mabigat pa siyang dinadala. Matapos mailibing ang kanyang ina, gumuho si Susan. Ayaw niyang kumain, ayaw magtrabaho, ayaw kumilos. Dahil si Helen laging nandyan. Sa bawat problema, sa bawat sakit, sa bawat luha. Isang ina na hindi kailanman nagreklamo. Nagpalaki ng anak mag-isa, tinanggap ang apo ng walang tanong. Tiniis ang tsismis ng mga kapitbahay at nagtrabaho hanggang sa huli para lang makatulong. Pero ngayon, wala na siya at kailangang magpatuloy ni Susan mag-isa. Oo, nandyan si Carlo pero parang may nagbago. Mas tahimik na siya ngayon, mas malayo. Madalas ay late na kung umuwi. Akala ni Susan, trabaho lang. Normal lang yan, lilipas din, bulong niya. Pero si Dana, mas nasasaktan. Madalas siyang makita, hawak ang larawan ng kanyang lola. Miss na miss ko na si Lola. Umiiyak na sabi nito. Tinatry siyang patahanin ni Susan. Pero kadalasan, sabay silang umiiyak. At si Carlo, umalis. Tuwing makikita silang umiiyak, parang hindi niya kayang harapin. Parang isa na siyang estranghero sa sariling bahay. Minsan, napansin ito ni Dana. Ma, parang hindi tayo mahal ni Daddy. Napabuntong hininga si Susan. Mahirap lang ang pinagdadaanan natin, anak. Magiging okay din ang lahat. Pero sa totoo lang, hindi siya sigurado. Dahil kahit noon pa, hindi naman talaga naging malapit si Carlo kay Dana. Oo, tinatawag niya itong anak. Oo, minsan sinusundo niya sa school. Pero walang lambing, walang kwentuhan, walang laro, wala ng regalo. Maliban sa tablet. Wala na. Nung una, inisip ni Susan, kailangan lang niya ng oras. Pero lumipas ang halos 2 taon at walang nagbago. Minsan sumasagi sa isip niya, kailangan pa ba talaga ni Dana ng ganitong klase ng ama? Pero agad niyang inalis ang tanong na yon sa isip. Siyempre kailangan. Dahil ngayon, wala nang makakapagsabi na walang ama ang kanyang anak. Pero minsan, ang pagkakaroon ng ama ay hindi sapat kung wala namang pagmamahal. 2 buwan matapos ang pagkamatay ni Helen, unti-unti nang nakabangon si Susan. Binalikan niya ang trabaho, inasikaso ang bahay, at pilit na inayos ang sarili. Pagsapit ng Abril, nagdesisyon siyang ipadala si Dana sa isang summer camp ng mga bata para makapagpahinga, makalimot at muling ngumiti. Ma, paano ka dito mag-isa? Ayos lang ako anak, ikaw mag-enjoy ka lang, maghahanda ka para sa pasukan. Napayuko si Dana. Hindi man lang ako hinatid ni Daddy. Masakit yun para kay Susan. Pero pinigilan niya ang sarili. Tatawag yun sa'yo. Maaga lang talagang pumasok ngayon. Nakangiti niyang sabi dito. Pilit pinasigla ang boses. Pero sa totoo lang, hindi niya alam kung nasaan si Carlo. Pagkaalis ni Dana, buong araw na nagpakabisi si Susan sa trabaho. Parang isang hamster sa gulong, takbo ng takbo, walang pahinga. Paminsan-minsan, tumatawag siya kay Dana. Ma, ang saya dito! At sa tuwing naririnig niya ang boses ng anak, nababawasan ang bigat ng kanyang dibdib. Salamat at bumabalik na siya sa dati. Pag-uwi ni Susan sa bahay, may napansin siyang kakaiba. May babae sa kusina, isang estranghero. Nakaupo, umiinom ng kape at kumakain ng tsokolate. Ang tsokolate na yon ay para kay Dana. Iniwan yon ng bata sa kanyang kwarto.
Hindi pa nabubuksan, pero ngayon kinakain na ng ibang babae. "Hi! Ako si Sandy," nakangiting sabi nito at agad na tumayo. Maganda siya, maputi, maayos ang buhok, mahaba ang kuko at halatang alaga ang sarili. "Sandy?" Naguguluhang tanong ni Susan. Walang maalala si Susan na ganoong pangalan. "Pinsan ako ni Carlo, dapat sinabi niya sa'yo." Lalong napakunot ang noo ni Susan. "Pinsan?" "Oo, dapat sasabihin niya na dito ako titira pansamantala." Parang may mali. Hindi niya sinabi?" Umupo si Susan sa harap niya. "Nasaan si Carlo?" Pumunta dun sa tindahan. Chocolate lang kasi ang meron dito, kaya bumili siya ng iba." Tahimik na tinitigan ni Susan ang babae. "Bakit ngayon ko lang siya nakita?" Tanong ni Susan. Saan ka galing?" Ngumiti si Sandy. "Sa Maynila ako nakatira. Nag-asawa ako." At doon nagsimula ang kanyang kwento. "Businessman ang asawa ko, pero naging masama siya. Pinagbububugbog at pinapahiya ako. Kaya tumawag ako kay Carlo at siya mismo ang nagsabi na pumunta ako dito." Saglit na naawa si Susan. "May anak ka ba?" Mahina niyang tanong. Wala. Ayaw ng asawa ko eh." Tahimik ang sandali at sa kabila ng kakaibang sitwasyon, naawa si Susan. Biglang bumukas ang pinto. Nagkita na kayo?" Masayang sabi ni Carlo. May dala siyang groceries, chocolate, alak, karne, at pati na rin cake. Napansin ni Susan. Hindi siya ganito. Hindi siya gastador at lalong hindi siya ganito ka-generous. Lalo na't si Susan pa rin ang pangunahing gumagasto sa bahay, pati na rin sa hulog ng sasakyan. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Sandy?" Mahinahon niyang tanong pero puno ng duda. Saglit na natigilan si Carlo. Hindi ko lang naisip. Hindi naman kasi kami close dati." Ngumiti si Sandy ng tahimik. Inom tayo?" Sabi ni Carlo habang binubuksan ng alak. Ayoko, may trabaho ako bukas." Pagtanggi ni Susan. Pero si Carlo at Sandy nagpatuloy sa pag-inom. Habang nakaupo si Susan, tahimik niyang tinitingnan ng mga ito. Hindi niya maipaliwanag pero may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Magaan ang kwentuhan ni na Carlo at Sandy. Tawanan, alaala, mga kamag-anak. At si Sandy masigla na, masaya. Pero hindi maintindihan ni Susan bakit naiirita siya sa bawat tawa nito. Pinili niyang huwag na lang pansinin. Nang pumunta si Sandy sa banyo, nagsalita si Susan. Carlo, sana sinabihan mo ako na darating ang pinsan mo." Biglaan lang kasi. Tsaka busy ka, ayoko namang dagdagan pa ang problema mo. At tsaka, ayaw mo bang nandito siya? Sasabihin ko para umalis na siya." Napatingin si Susan sa kanya. "Wag na, may space naman tayo." Ayaw niyang mapintasan bilang masamang asawa. Ayaw niyang isipin ng pamilya ni Carlo na tinataboy niya ang kamag-anak nito. May pag-asa pa rin siyang maging maayos ang relasyon nila. Tumira si Sandy sa dating kwarto ni Helen. Masakit yon para kay Susan, pero hindi siya nagsalita. Sandy, gaano ka katagal mananatili dito?" Tanong ni Susan habang inaayos ang kama. Walang pakialam na sumagot si Sandy. "Ewan, 1 linggo? 2? Depende kung magsusorry yung asawa ko." "Babalikan mo pa siya?" Gulat na sagot ni Susan. "Ano bang choice ko? Hindi naman ako nag-work. At saka siguro pag dinala niya ako sa Paris, mas okay yun." Napatingin si Susan sa kanya. Ganito pala siya. Kanina umiiyak, ngayon parang walang nangyari. Bulong niya sa sarili. Matapos mag-goodnight si Susan, pumasok siya sa kwarto. Si Carlo naliligo. Napansin niya mas magaan ang mood nito. Siguro may naitulong din si Sandy. Pagkumbinsi niya pa sa sarili. Tinawagan niya ang anak. "May bisita kayo? Parang biglaan na," masayang sabi ni Dana.
Oo nga eh, parang surprise anak. Masaya ang boses ni Dana. Ma, okay lang ako dito. Tsaka may party kami. Napangiti si Susan. Okay ka na anak. At dahil sa pagod, nakatulog siya agad. Nagising siya kinabukasan. Nako, late na ako. Natataranta niyang sabi. Mabilis siyang kumilos. Paglabas niya, nandoon si Carlo. Bakit hindi mo ako ginising? Inis niyang tanong. Nakalimutan ko. Tsaka, pwede ka bang maghanda ng breakfast namin ni Sandy? Napahinto si Susan sa loob ng banyo. Carlo, late na nga ako. Bahala ka na. Tsaka, hindi pala ako papasok ngayon. At bakit? Gulat na tanong ni Susan. Day off ko. Eksaktong lumabas si Sandy at inaantok. Ang ingay! Napangiti na lang si Susan. Pero halata ang pagod. Hindi na siya nakinig pa. Umalis siya at hindi na nahalikan ng asawa. Punong-puno ang araw niya sa trabaho. Meeting, kontrata, supplier. Hanggang sa gabi, pag-uwi niya, magulo ang bahay. Hindi maayos ang kama, punong-puno ang lababo. At ang paborito niyang tuwalya, nasa sahig. Napakapit si Susan sa dibdib. Tinawagan niya si Carlo, pero hindi ito sumagot. Buti na lang dahil baka may masabi siya na pagsisisihan niya. Tahimik niyang nilinis ang bahay hanggang sa matapos. Dumating sina Carlo at Sandy. Masaya at halatang galing sa lakad. Oh, Susan, ang sipag mo ah. Nakangising sabi nito. Tumawa si Sandy. Mukhang nakainom. Bakit ganito ang bahay? Kontroladong tanong ni Susan. Tahimik sila sandali. At bakit nasa sahigang tuwalya? Hindi ako naghuhugas. May manicure kasi ako. Lasing na sagot ni Sandy. Tsaka sa hotel nga, iniiwan lang sa sahigang tuwalya para kunin ng maid. Napakunot ang noo ni Susan. Hindi ako maid. Kung dito ka titira, matuto kang maglinis. Biglang nagbago ang mood. Parang ayaw mo naman ako dito. Pa-victim na sabi ni Sandy. Pumasok siya sa sala. Susan, anong ginagawa mo? Bakit mo siya sinasaktan? Galit na sigaw ni Carlo. Napalingon si Susan. Ako pa? Kayong nagkakalat dito. Tumayo siya. Bahay ko to. Sumunod kayo sa rules ko. Ganito ka pala magsalita. Sigaw ni Carlo. Sumagot si Susan. Inaayos mo nga ang bahay, pero pera namin ang ginamit. Biglang tumahimik si Carlo. Hindi ko na kaya to. Aalis na lang ako. Lumingon siya kay Sandy. Bukas babalik tayo sa Maynila. Naguluhan si Susan. Hindi siya handang mawala si Carlo. Sandali, hindi mo naman kailangang umalis. Bigla siyang naging mahinahon. Huminga siya ng malalim. Pasensya na, napagod lang ako. Tumingin si Carlo sa kanya. Kontrolin mong emosyon mo. Yumakap si Susan. Sorry. Unti-unti namang lumambot ang asawa niya. Sige, kalimutan na lang natin. At doon, natapos ang gulo. Pero si Susan, alam niya sa sarili niya, may mali. At kahit nasaktan siya, pinili niyang magtiis. Dahil mahal niya si Carlo. At minsan, ang pagmamahal ang dahilan kung bakit tayo nagbubulag-bulagan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang sitwasyon sa bahay. Hindi na ganun kagulo. Si Sandy kahit papaano natuto ng maghugas ng sariling tasa at gumamit ng washing machine. Pero kahit ganon, si Susan pa rin ang naglilinis ng sahig, nagva-vacuum at naghahanda ng pagkain sa araw-araw. Si Carlo ay patuloy pa rin sa trabaho, pero mas maaga na siyang umuuwi. Konti lang ang trabaho ngayon, pinapauwi kami kaagad, kaswal na sabi nito. At para kay Susan ay okay na rin yon. Hindi na iiwan si Sandy na mag-isa sa bahay dahil si Carlo laging kasama si Sandy. Naglalakad sa parke, namamasyal, kumakain sa cafe. At kahit na medyo nasasaktan si Susan, pinipilit niyang unawain. Pansamantala lang to, babalik din siya sa asawa niya. Mahina niyang sabi sa sarili. Pero hindi yon nangyari. Isang umaga,
Masakit ang ulo ni Susan. Pero pumasok pa rin siya. "Susan, umuwi ka na, hindi ka okay," sabi ng kanyang boss. Wala siyang choice. Sa entrance, nakabangga niya si Sandy. Maganda ang ayos, naka-makeup, at halatang may pupuntahan. "Oh, Susan, may nakalimutan ka?" Nakangiting tanong ni Sandy. "Hindi, pinauwi ako." Okay. Ako pupunta ako sa butik. Bibili ako ng dress." At mabilis siyang umalis. Tahimik na naglakad si Susan papunta sa bahay. Sa terrace ng kabilang bahay, nandoon si Mrs. Pimentel. Matagal nang nakatingin at parang may gustong sabihin. "Susan, hindi naman sa nangingialam ako pero..." Napahinto si Susan. "Sino yung babaeng yon?" Pinsan ho ni Carlo." Humigpit ang hawak ng ginang sa kamay niya. "Sigurado ka ba?" Napakunot ang noo ni Susan. "Bakit ho?" Huminga ng malalim ang matanda. "Iba ang nakikita ko." At doon, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Susan. "Nakita ko sila ilang beses na. Magkayakap. At minsan, naghahalikan." Parang nabingi si Susan. "Halikan?" Pabulong niyang tanong. "Hindi sa pisngi. At saka, nakita ko sila sa loob ng sasakyan. Magkasama." Nanghina ang tuhod ni Susan. "Salamat po." Pero sa loob niya, wasak. Pagpasok niya sa bahay, uminom siya ng gamot at humiga sa kama. Unti-unting nawala ang sakit ng ulo, pero may mas malalim na sakit. Sa puso niya, totoo kaya? Kayang gawin yun ni Carlo? Bigla siyang napaupo. Kailangan kong malaman. Pumasok siya sa kwarto ni Sandy. Hinalughog ang gamit nito, pero wala siyang makita. Walang ebidensya. Hanggang sa sumilip siya sa likod ng sofa. At doon may nakita siya. Brief ni Carlo. Sigurado siya. Nailagay niya yon sa labahan ilang araw na ang nakalipas. Ibig sabihin, doon yun napunta kamakailan lang. Tama ang matandang kapitbahay. Hindi pinsan si Sandy. Kabit ito. Biglang nag-flash sa isip niya ang mga ngiti ni Sandy, ang tingin ni Carlo. At ngayon, lahat ay malinaw na. Mga manloloko. At siya, pinagluto pa ang mga ito, pinaglinis pa sa sarili niyang pamamahay. Gusto niyang tumawag, sumigaw at komprontahin si Carlo. Pero hindi. Ayaw niyang marinig ang kasinungalingan. Ayaw niyang marinig ang mga dahilan. Diretso siyang pumunta sa storage room at kumuha ng maleta. At isa-isang niligpit ang gamit ni Carlo. Kaunti lang yon dahil wala naman talaga siyang dinala sa buhay niya. At ganun din ang iiwan niya. Wala. At sa pagkakataong ito, hindi na si Susan ang iiwan. Matapos iligpit ni Susan ang mga gamit ng kanyang asawa. Hindi lang yon ang kanyang ginawa. Pati ang gamit ng kabit nito, isa-isa niyang inimpake. At walang pagdadalawang isip, inilabas niya ang lahat sa may garahe. At saka isinara at ikinandado ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi na muling makakapasok ang mga taong yon sa kanyang buhay. Hindi niya kayang hintayin sila. Hindi niya kayang makita ang mga mukha ng mga ito. Kaya siya ang gumawa ng paraan. Tinawagan niya si Carlo sa oras ng lunch break. "Oh, Susan, ano to? Busy ako." Naiinis na tanong ni Carlo. "Love, kailangan mong umuwi ngayon." Sweet na sabi pa ni Susan. "May nangyari ba kay Sandy?" Nag-aalalang tanong nito. Wala. Wala siya dito." Sandaling katahimikan ng sumunod. "May sasabihin ako. Nanalo tayo sa loto." Excited na sabi pa ni Susan. Napatigil si Carlo. Ano? Totoo ba yan?" Excited at gulat na sabi nito. "Oo, umuwi ka na. Ikaw mismo ang mag-check." Ngumiti si Susan matapos ibaba ang tawag. Oo, nasaktan siya. Pero sa pagkakataong ito, siya ang gaganti. Hindi pa lumilipas ang ilang minuto, dumating si Carlo. Susan! Susan, ano to?" Sigaw ni Carlo. Nakita niya ang mga maleta sa labas. "Buksan mo to!" Sigaw nito sabay ng pagkatok. Hindi ka na nakatira dito."
Mahinang sabi ni Susan sa kabila ng pinto. Tahimik sandali. Kunin mo mga gamit mo. Isama mo ng kabit mo. Kabit? Anong pinagsasasabi mo? Galit na sabi ni Carlo. Alam ko ng lahat. At doon nabasag ang maskara. Nagsimulang magmura si Carlo. Sumigaw at sa galit niya, lahat ay lumabas. Matagal na pala niyang kilala si Sandy. Kabit niya ito kahit noong kasal pa siya sa unang asawa. At ang totoo, siya ang nangaliwa. Hindi ang asawa niya. Siya ang pinalayas. At ang kanyang mga magulang kumampi sa kanyang asawa. Dahil buntis ito noon. At si Sandy, hindi rin totoo ang kwento niya. Wala siyang mayamang asawa. Isang simpleng driver lang. At nang hindi na niya napakinabangan, iniwan din niya. Hanggang sa nagkita ulit sila ni Carlo. At ginamit nila si Susan. Ang bahay, pera, pagkain at sasakyan. Ang lahat. At si Susan, nagluto pa para sa kanila. Naglinis pa para sa kanila sa sarili niyang bahay. Mga wala kayong hiya. Nanginginig niyang sigaw kay Carlo. Hindi na siya umiiyak. Puno siya ng galit. Magpa-file ako ng annulment bukas na bukas. Sige, hahabulin ko yung bahay na yan. Sigaw ni Carlo. Tumawa naman si Susan. Nako, kanang umasa. Wala kang makukuha. At saka, ang kotse? Utang ko yan. Ako ang nagbabayad niyan. Pero sa akin nakapangalan yun. At doon, nagsimula ang huling laban. Dumating si Sandy, tahimik lang na kinuha ang mga gamit. Sumunod si Carlo. At sa unang pagkakataon, hindi na umiyak si Susan. Sa halip, nakaramdam siya ng gaan. Parang naligo matapos ang mahabang pagod. Kinagabihan, kumalat ang balita sa kanilang lugar. Pero wala siyang pakialam. Pinapalitan niya ang kandado ng pinto. Hindi na muling makakabalik pa si Carlo. Pinaka-inaalala niya ay si Dana. Pero nagulat siya sa naging sagot nito. Ma, okay lang. Napatingin si Susan. Parang stranger lang naman siya. Masakit pero totoo. Noon masaya ako pero na-realize ko hindi niya ako kailangan. Napayakap si Susan sa anak. Ma, tama lang yan. Hindi naman niya tayo mahal. Napaluha si Susan. Huwag kang mag-alala ma. Makakahanap ka rin ng totoong magmamahal sa'yo. At sa sandaling yon, si Dana ang naging lakas ni Susan. Natuloy ang hiwalayan, sinubukan ni Carlong angkinin ang bahagi ng bahay. Pero natalo siya. Napatunayan ni Susan na siya ang gumasto sa lahat. Walang nakuha si Carlo. Sa kotse, hindi man nila nabawi, naipasa nila ang utang kay Carlo. At doon, tuluyan na siyang nakawala. Nagpatuloy ang buhay ni Susan kasama ang kanyang anak. At isang araw, may dumating na bagong kliyente. Isang kumpanya ng window installation. At nang mag-meeting sila, may isang pamilyar na mukha. Si Gabriel, ang lalaking minsang tumulong sa kanya sa isang madilim na daan. Pwede ba kitang yayain mag-dinner? Hindi ba magagalit ang asawa mo? Pabirong tanong ni Susan. Wala na akong asawa. At saka wala rin naman noon. Napangiti si Susan. Hiwalay na rin ako. Nagkatinginan sila. May chance pa ba ako? Mahinang tanong ni Gabriel. Titingnan natin. Nakangiting sagot ni Susan. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmadali. Hindi na siya nagbulag-bulagan. At sa tamang panahon, ikinasal sila. Isang tunay na kasal, may puting damit, may musika, puno ng pagmamahal. At si Gabriel, totoong lalaki. Mahal si Susan at minahal si Dana na parang sariling anak. At si Dana, unti-unting natutong tawagin siyang papa. Minsan, akala natin ang taong bumalik, siya na ang para sa atin. Pero ang totoo, ang taong minsang nanakit, kayang ulitin yon. Hindi lahat ng pagbabalik ay para ayusin ang nakaraan. Minsan, para lang ulitin ang pagkakamali. Pero, huwag kang matakot. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi kailanman pinipilit. Dumarating ito sa tamang panahon, sa tamang tao. At kapag dumating na yon, mararamdaman mo na sa wakas, nasa bahay ka na.
Minsan, hindi sapat ang pagmamahal kung wala namang respeto at katapatan. Ang taong minsang nagloko, kayang ulitin yon kung hindi siya nagbago. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka kayang pahalagahan. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi ka sasaktan, hindi ka gagawing pangalawa, at lalong hindi ka gagamitin. At tandaan, ang pag-iwan sa maling tao ay hindi pagkatalo, kundi simula ng paggalang sa sarili. Dahil sa tamang panahon, darating ang taong pipili sa'yo, hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil mahal kanya.